5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Miyerkules. 28 kakasos ang allergic reaction sa pagkaon sang aloy na record man sa Iloilo kag Capiz. Masobra 70 na sa Negros Occidental. Pagpangawat ng lalaki sa Ido sa Bacolod City na huli kam. Suspect may anay kaso na sang pagpangawat. Payouts ng 5,000 pesos cash assistance sa tricycle drivers sa Iloilo City, Pasig City, Rojas City, kag Bacolod City, ginsugura na. Mga residente, malapit sa suba sa Barangay Lambuyaw, Uton, ginareklamo ang baho nga ila na haklo. Kag kandidata sa pageant sa Himamaylan City, nakuha ang corona apisar nga nahulog sa stage sang nagrampa. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, 28 kakaso sang allergic reaction matapos nagkaon sang isda nga aloy na record man sa Western Visayas. Allergic reaction tugas ang scombroid poisoning suno sa health experts. Si John Sala nakatutok. Ginhatag lang sa pamilya Santiago sa Barangay Haina Sur, Hamindan, Capiz ang isda nga aloy nga ilagin luto para sila panyapon sang Domingo, Abril 5. Apang matapos ang pila ka minutos, nakabatsyag sila sang pagpalangatol sang kalawasan, pagsakit sang ulo, mabudlay nga paginhawa, pagpalamula sang mata kag pagpinot sang dughan. 8 sila tanan nga naka-eksperyensya sang allergic reactions, nakip na ang 8 ka bulan nga lapsag. Mga past 8 na siguro sang gabi, nag-chat siya sa amin kay may group siya mag-uluto. Nag-chat siya, hambal niya. Nagalain ko na iya kumatsyag kay daw kapang pamula iya nga dresser ko, nag-send siya sang picture, kapamula iya nga pisngi. Hambal naman sang mga utod ko, base na ano lang siya bala, base na high blood siya or ano. Tapos dugay-dugay naman siya, after mga 3 minutes o 3 to 5 minutes siguro, nag-chat naman siya nga, pati kuno ang mga bata, gapangatol, kag nagalain ng pamatsyag. 20 kakaso naman sang kasubong ang mga sintomas matapos nga magkaon sang aloy ang na-record sa probinsya sang Iloilo. 3 sa mga nakabatsyag sang sintomas ang nagpakonsulta sa RHU, samtang ang 17 naman sa mga district hospitals. Nagapanawagan sa karon ng Iloilo PHO sa publiko nga likawan anay ang pagkaon sang aloy. Ang scombroid fish poisoning ani, nagkatabo kung ang isda ka nga isang aloy way na properly store. Magambal kita nga properly store pagkadakop sa katon nga manog isda. Kag kung hindi pa makonsumo, dapat ibutang ini sa storage box nga bastante sang ice kag ang temperature dapat below 4 degrees Celsius. Sa datos ng Negros Occidental PHO, 73 na kakaso sang allergic reaction sa pagkaon sang aloy ang na-record sa probinsya. 70 kakaso ang na-record sa Cadiz City kag 3 naman sa Hinigaran. May 4 sa La Castilliana nga wala pa madala sa record sang PHO. Suno sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6, safe ang pagkaon sang aloy basta siguraduhon lang nga preska kagin preparar sang maayo. Safe ang pagkaon sang aloy as long as it is fresh. Na-prepare siya kag nga it's ready for consumption. Ang nagakatabo subong kay tungod sang init, there is an improper handling sang aloy. Sa piyak sini mabakal kuno sa gihapon ang aloy sa Iloilo Terminal Market. Sa amon sir wala man kami na piktuan. Pag ginatsik gid maayo. Oh, delikado. Kag hindi pilion mo gid ang riska nang medyo matigat. Apang sa Bacolod City, apektado na ang baklanay sang aloy sa pila ka mga merkado. Ang di naman bakal matanaw na lang. Wala man kami silang gabaligya lupok nga. Upod kay Marvin Lauderes, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag panay makaupod ta si Eileen Pedreso. Lin? Madamong salamat, Jert. Ido ginkawat sa Barangay Sumag, Bacolod City. Insidente na huli ka. Yaring balita. Kasubo nga nagalagaw-lagaw lang sa dalan ang lalaki nga nakaputi sa Barangay Sumag. Ginaguyod niya ang isa ka ido nga nakahigot, samtang sa iya wala, may isa pa ka ido nga nagalakat. Ang ido nga nagalakat, amo ang Rottweiler nga si Chappy. Suno sa utod sang tag-iya sang ido, ginkawas sang lalaki si Chappy nga natabuan ara lang sa gwa sang ilabalay. Na siya, ginapagwa na siya sa ako nga sister na si Lisel. Tapos, amo to nga that time to nga ginatawag niya to si Chappy, why na nagbalik.
Tapos yung pangita namon may nakapanugid sa may gasolinahan nga ginbitbit siya kuno sang taho nga walking. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan, naging kargas ang sospek na si alias Danilo 43 anyos ang ginkawat nga ido. Nadakpa ng sospek matapos nag-report sa tag-iya ang driver sa ginakupan niya nga tricycle. Initially, ito mo ng hambal niya, dog lover man sa kuno. Sa iya man na rason, galing ito ang tag-iya. Siyempre, malicious ang nakita nga rason da. Na-recover sa balay sang sospek ang ginkawat nga si Chappie. Sa interview sa news team, nagdepensa ang sospek nga nagkabalaka lang siya nga basi may matabo nga malain sa ido sa kilid sang dalan. Ang ido, huwag ko man yung palagyog. Ang rason ko, ang ido, na kita ko sa dalan, doon naluway ko bala nga, basi kung kukaon sa ibang tao, mabungguan. Apang, ginkumpirma sa kapulisan nga masami nagapangawat ang sospek. May records yung pangawat sa areas ng Station 7, Station 6. Hindi na magpasakas ang reklamo ang tag-iyas ng ido. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, makitaan sa sining video ang pag-isi-isi sang auto nga ini sa tunga sandalan sa Potota ni Iloilo kahapon sang kaagahon. Makapila na kabeses ini nagsaylo-saylo sang lane. Sa ulihi, makitaan nga gin sumalang pa niya ang tricycle sa piyak nga lane. Nakalabot na sa Land Transportation Office 6 ang insidente kag ginapreparar na ang show cause order batok sa driver sang salakyan. Lantawon sang ahensya kung may iban pa nga violasyon ng driver kasubong sang expired nga rehistro. Sa inisyal nga paglantaw sang LTO sa video, hindi tuyo o kung natuyo ang driver, kundi dako ang posibilidad nga hubog ini. Klaro nga kaso ini sang reckless driving suno sa LTO. Multa, suspensyon o kung revocation sang driver's license ang mahimo atubangon sang driver. Kung tuyo lang, kung pawana ko hindi naman ang masadyong mga na. Kung sikulubog ka, muna na yung mga giwang-giwang kasi may na nagawin sa may nagtapok sa piyak. Masobra 11,000 ka tricycle drivers sa mga syudad sa Western Visayas kag Bacolod City nakabaton na sang 5,000 pesos nga cash relief assistance halin sa DSWD subong adlaw. Pila ka driver sa Iloilo City wala mahatagan sang ayuda sang DSWD. Ahensya nagpaathag. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Tagbak Haro, Iloilo City. Kim? Jer, tuma ng pagpasalamat sa mga tricycle driver sa mabaton ang 5,000 pesos nga ayuda. Pag inako nga kasubong nga magalabay lang sa ilapalad ang kwarta bangod pambayad man sa kautangan. Malaba ang pila kag hulat. Apang nagayuhom ang mga tricycle driver ngayon sa Lapas Gym sa Iloilo City. Bangod na kabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance halin sa Department of Social Welfare and Development. 1,983 ka tricycle drivers ang benepisyaryo sa Iloilo City. Tama ng kadako nga bulig na samon sir para nga makabulig na sa sulog panimala naman kay tungod sa kamahal sa mga balaklong iba na nga pangbayad man sa mga kipangutang. Apang nagpauli nga dismayado ang tricycle driver nga si Sammy Saban matapos wala nakabaton sang 5,000 pesos nga assistance kay nasangaga. Pagsaysay sini, pangalan sa iya asawa bilang operator sa iya tricycle ang nakabutang sa master list. Nagpresentar man ang asawa sini sang duha ka valid ID, apang driver's license gid ang ginapangayo sang DSWD. Dako sir ugat ako na ning impact sa amon niya bulig ya biskan isa pa ni kasako baka namon bugas siya kag panggasolina namon way kami ganin nagbiyahe kay para makakuha lang mo bigado ang biyahe mo bila nakabulan. Ini man ang reklamo sang pila ka driver sa Barangay Zamora, Miliesa. Ako dapat makakuha kami lisensya kuya. Pero una okay na nakano? Oo, na naman kot kami to. Subong? Hindi naman ko pwede. Sunod sa regional director sang DSWD 6, igakulit nila ang mga reklamo kag ipaidalom liwat sa deduplication ng lista. Kung matapos na, magapatigayon sang special payout ang ahensya. Pareho sinisubong sa aton sa grievance desk naton, damo kita na-receive nga mga operators ang aton nga na lista, iban sila may mga emerhensya. Maghahatag kami hanggang April 10 no, sa tanan. And kung may arapagid nga mga drivers nga hindi claim depende sa circumstances, padayon namon nga mag i-accommodate sila.
3,867 naman ka tricycle drivers ang nakabaton sa cash assistance sa Rojas City, samtang 2,600 ka drivers sa Pasig City. Sa Bacolod City, masobra 3,000 sa 9,000 ka tricycle drivers ang nakabaton sang 5,000 pesos nga cash assistance gikan sa DSWD sa buong adlaw. Si Rolly nga taga Barangay Singkang Airport, aga pa nagpila sa Bacolod City National High School agud magkuha sang ayuda. Ang amon collection daw halos namon ganihatag sa Pamboy kay bilog namon nga adlaw nga biyahe ang nabilin sa amon mayara ng 150, 200, isa 80 pesos na lang ganing mabilin. Sa edad niya 61, nagabiyahe pa si Tatay Generoso, gani ang mabaton nga ayuda. Tungaon pa niya sa kinahanglanon sa sulod sang balay kag gasolina. Gasto, bakal bugas, itugong sa motor para makabiyahe. Nagpahamtang sang help desk sa 4 ka distribution venue ang Bacolod City LGU para sa mga tricycle driver nga may problema sa pagkuha sang ayuda. Jerd, sunod sa DSWD, dapat ang mga beneficiaryo gid nga tricycle drivers amo ang personal kag physical nga magkadto sa payout venues kag hindi pwede ipaagi o authorize ang ila mga himata. Iganon sar ang schedule sang special payout paagi sa ila Facebook page kag sa pagkoordinar sa concerned LGU. Jerd? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Natublag ang mga pasahero sa fiber boat halin sa Guimaras pasado las 5 kainas ng aga. Ini matapos naglumpat ang isa ka babae nga pasahero sa dagat. 47 anyos ang babae nga residente sa Barangay Salvacion, Buena Vista, Guimaras. Kag ginapahayag may problema sa paminsaron. Ginabanta 5 ka minutos na nga naghalin ang fiber boat sa Buena Vista sang naglukso ang babayi. Wala ini sang upod ni himata sang nagbiyahe. Na-rescue ini sang crew sang fiber boat kag Coast Guard personnel. Gindala ini sa hospital kag yara na sa maayo nga kahimtangan. May ara siya nga mental disorder. So muna isa sa mga nakita nga rason kung natabo ato sir. Mga residente nagareklamo sa baho nga nagahalin sa suba sa Barangay Lambuyaw, Oton. Baho ginapatihan na gikan sa wastewater sa isa ka dressed chicken storage facility. Si Julius Bilacaol nakatuto. Ang satuan ay matinaw kag puno sang kabuhi nga suba sa Barangay Lambuyaw, Oton, Iloilo. Subong daw kasubong na sang usado nga asayte ang kolor sang tubig. Sa nakaligad kuno nga mga inadlaw, may nakitaan gani dire nga mga patay nga isda. Apang hindi lang ini ang problema sa mga residente malapit sa suba. Ang ila ginareklamo, ang baho nga sama-sami, kagabihon nila nagakahaklo. Daw hindi may explicar sa mga residente ang baho. Apang ini kuno ang hindi maayo sa ilalawas. Ila binagid sa mga may balatian. Kay kalaing gid sang baho, iya. Tapos sakit akon ilong mo kay may sinus ako mo. Spam ko sang akon bulong para sa asmay kay nagatukar gid sa baho ang asma ko kun aklo ko baho mo. Nagsugod ang pagsungaw sa baho sa bulan sa Marso. Ini ang naglala sang Semana Santa. Ang ginatudlo ginhalinan sa baho kag ginapatihan kontaminasyon ang wastewater sang isa ka dressed chicken storage facility nga nagailig sa suba. Ang storage facility ang nagsugod sa pag-operate sa barangay sang Enero subong nga tuig. Okay, siyempre ang tubig stagnan. Sa ako niya pag-inspection tinakita ko man to nga saya dira nga area do nagalubog la. Sang Lunes nagpadala sa sulat sa Municipal Environment and Natural Resources Office ang Banwa ang punong barangay. Kaina sang aga, nagpadulong dito ang mga personnel sang Menro kag Environmental Management Bureau 6 para mag-inspeksyon. Una nila gid sekyar ang storage facility. Wala gin pasulod sang tagdumalahan ang news team. Wala man ini naghatag sa pahayag. Matapos makakuha sang sample sa sulod, nagdiretso ang grupo sa suba para magkuha man sa samples. Ipaidalom ang mga ini sa laboratory test para matumod kung mayara sang kontaminasyon. Sa matason nga simana ay kapatigayon ng technical conference. Pagkatapos ini, mahimo na makapagawa sang report kag rekomendasyon ang Menro. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Bantayan. Kandidata sa pageant sa Himamaylan City nakuha ang Corona Apisara nga nahulog sa stage sang nagrampa sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini
ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City LGU ginatun-an ang pagpaidalom sang syudad sa state of calamity bangod sang krisis sa gatong. Supply sang basic goods sa syudad tugtog pa 2 ka bulan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hindi lang mga PUJ drivers, kundi pati man vendors, manugpag-isda kag retailers sa Iloilo City ang apektado sang pagmahal sang gatong. Gani posible nga ipaidalom sa state of calamity ang Iloilo City bangod sa krisis sa gatong. Pila sa pagkabasihan sang deklarasyon kung magsobra na sa 145,000 sa 485,000 nga residente o kung 30% sa kabugusan nga populasyon sang syudad ang apektado. Nakulangan lang si Mayor nga mga reports coming from the SWD and transport sector. We will have a meeting on Disaster Council sa next week, gin-schedule ni Mayor. Kag dito na sila ma-report sa mga data nila. Isa man sa mga ginakonsiderar ang supply kag presyo sang prime commodities kag basic goods. Suno sa LGU, tub-tub 2 pa ka bulan ang supply sa Iloilo City. Ginaduso man sang LGU ang pagbasar sang Iloilo City Anti-Hoarding Ordinance. Ini matapos sa kabaton sang report nga may nag-hoard na. Kung hindi natin inimatap na ang alleged hoarding, ang supplies naton may possibility nga may delay sa delivery, limitado na ang transport capacity, kag ang aton nga supply chain mangin challenge. Samtang naspatan sa isa ka netizen ang service vehicle sang Iloilo City LGU nga nakapark sa gwa sang Iloilo Terminal Market nga nagaandar ang makina sang halos 1 oras. Yara lang ang driver sa sulod sang salakyan. Natublag ang netizen nga sa tungas ang krisis ang gatong, kasubong nga nagauyang pasang gatong ang isa ka government vehicle. Patag sang driver, wala ini nag-expectar nga madugayan ang tour sa mga delegado sa ngasiyan sa merkado. Wala siya gali ma-inform sa mga itinerary kag programs nga kung what time matapos kay ang iya pag-insindi nga rolling tour ang matabo. Despite of those justification, gin-reprimand sa city administrator. Maga-issue sa memorandum ang LGU sa istrikto nga pagsunod sa energy conservations sa syudad. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Duha ka separado nga insidente sang sunog nagluntad sa Bacolod City kag Tubungan, Iloilo. Yaring balita. Totally gutted ang balay sa pamilya Makatigos sa sunog na nagluntad sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Wala na sang nag-iistar sa balay sunod sa BFP matapos magtaliwan ang tag-iya. Nagwa sa investigasyon nga palyado nga linya sang kuryente ang gintunaan sang sunog. Wala nang nakatira ngayon. Fast electrical connection ma'am since luma na yung bahay. Mas sobra 100,000 pesos nga danyos ang ginbilin sang sunog. 6 ka mga balay ang ginlamon sang kalayo sa Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo pasado alas 10 kiinas ang aga. Suno sa isa sa mga nagresponde nga residente. Nag-umpisa ang kalayo sa isa ka balay kag naglapta sa kaipi nga pamalay sa sulod sa isa ka compound. Sa datos ng barangay, 3 ang totally gutted, samtang 3 ang partially damaged sa sunog. Ginaimbestigaran pa sa BFP ang gintunaan sa sunog. Aileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso, ginanunsyo ni US President Donald Trump nga nagapasugot na siya sa ceasefire sa giyera. 2 ka semana kuno niya nga isuspend ang pagbomba kag pag-atake sa Iran. Suno naman sa Prime Minister sa Pakistan nga nagpatungwa sa 2 ka pungsod, parehong nga ginkasugtan sa Amerika kag Iran pati mga kaalyado nila nga effective immediately ang kasugtanan. Lakip man sa ceasefire ang iban pang pungsod kasubong sang Lebanon. Suno naman sa Foreign Minister sang Iran nga untaton ang operasyon sa militar kung untaton man ang pag-atake sa ila. Naguntat sa pagbiyahe ang pila ka PUJ units sa Kalibo, Aklan bangod sa padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong. Panawagan sang Banga Kalibo Jeepney Transport Service Cooperative, ipatuman ang 5 ka piso nga saka sa plete. Halos wala na sila sang ipauli para sa ila pamilya, gani napilitan sila nga maguntat biyahe. Kalabanan sa rason sa mga driver, hindi na sila makasarang sa pagbayad sang boundary sa ila operator. Nagahulat man sila sang fuel subsidy halin sa gobyerno.
Binawian sang kabuhiang 71 anyos nga si alias Vicente sang Lawaan Antique matapos mabungguan sang tricycle ang ginasakyan nga bisikleta sa barangay Cubay North sa Banwa sang Bugasong sang Lunes. Yara sa parehong nga direksyon padulong sa Banwa sang Valderrama ang bike kag tricycle nga ginadala ni alias Edney sang San Jose Antique. Apang nakatapak kuno sang bato ang tricycle rason nga nadulaan sang kontrol ang driver. Ginapagwa sang Bugasong Pulis si Edney matapos mag-lapse ang reglementary period. May pag-istoryahanay naman sa tunga sang himata sang biktima kag sang tricycle driver para sa areglo. Pang atong top-down nga dyan, no? Slightly, tana ka dyan, nagtagilid ka na. At the same time, dito sa dalon nga portion kang top-down ang ating biktima. Mga kapuso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Sino bala si Batalumang Halea? Ano ang iyak koneksyon kay Gargan? Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang ang maayo nga pag-updanay ni Joey kag Andrew madistorbo, ano ba lang next move ni Joey or ni Zoe para sa ex niya si Andrew? Bantayan ina sa Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso nga kapisnon, bantayan ang inyong paborito nga kapuso stars nga magapakigbahin sa hangaway kag linay sang Kapis 2026. Sa April 16, 7 p.m., magapadulong sa Kapis si Martin Javier para mangin-host. Samtang magaserbe naman nga judge si Gazini Ganados. See you sa Kapis Gymnasium, Rojas City, Kapis, mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, punong barangay sang kasing-kasing molo na pasakaan na sang reklamo nga physical injuries ka direct assault sang SK Kagawad nga iyagin lampusan sang silhig sa Agtang. Si John Sala nakatutok. Tigayon na napasakaan sa mga reklamo nga physical injury kag direct assault si barangay kasing-kasing molo punong barangay Gemma Calzado matapos ginlampusan sang stainless nga handle sang silhig ang SK Kagawad nga si Lawrence Galvez. Nagagawa sa medical certificate ni Galvez nga mayara ini sang mild head injury secondary to alleged assault. Nagpaidalo man ini sa CT scan sa buong adlaw. Kaya naubraya sa akon, what if sa iban? Wala lang ko idea. Nakapiyansa na si Cap Calzado para sa iya temporaryong kahiluwayan. Magapasaka makunos ang kaso si Calzado bato kay Galvez. Gasik gani sila hustisya. Ako pa nga affected, hindi lang not just me, bilog na barangay ginhalitan nila sang ila mga post-post. Nagpanindugan man si Calzado nga hindi niya tuyo nga lampusan si Galvez. Bangod nagtindog sa mo, pagtindog na siguro timing nga pag to that's why ang natupa sa iya ang punta na ni sang handle sang silhig. Hindi siya ang tuyo kung ang lampusan, lamisa ang lampusan ko. Apang suno kay Galvez, imposible nga hindi siya ang tuyo sa kiton sang kapitana. Ang lamisa to, hindi na sa mag-approach ang ikatatlong yung naagin punggan sa sang barangay secretary. Ay kung lamisa to, tani, wala ko igo subong sa pilas. Panawagan sa mga residente nga kung tani sila mismong ehemplo sang kalinong kag paghupong sa barangay. Ang mga opisyalis nga kuan, tani mag-uugyo na lang para wala gamit. Upoon kay Marvin Lauderes, John Sala. One Western Visayas. Duha ka persona patay sa separado nga pagpangtiro sa Bacolod City kag Banwa sang Kawayan. Yaring balita nga aton gitutukan. Patay ang 29 anyos nga si alias Romelin matapos gintiro sa pulok maabi-abihon sa barangay Banago, Bacolod City. Suno sa kapulisan, papauli na kuntani ang biktima sakay sa tricycle. Ginsundan ini sang riding in tandem suspects kag sang nanaog didto kag gintiro ini sa likod. Nasalan sa kasit. Doon naka-mention sa tatay niya kung sino tabuhon niya sa somewhere sa bata. Tapos ginsundan sa... Gilayon man nadakpan ng 3 ka mga suspects nga ginapahayag gun for hire sa ginpatigayon nga hot pursuit operation sa barangay Takuling. Na-recover man sa ilang masobra 400,000 pesos nga balor sang suspected shabu kag ginapatihan armas nga gingamit sa pagpatay sa biktima.
Patay na sang nasakwan sa kilisang dalan ng 29 anyos nga si alias Julito, isa ka pastor kagaling miyembro sang Kafgu sa barangay Lumbia sa Banwa sang Kawayan. Suno sa kapulisan, 2 ka residente sa lugar ang nakakita sa lawas ang biktima. Patal nga pila sa ulo ang naagom sang biktima. Ini nga pastor is a former membro sang Kafgu. Allegedly, amo na ang iyang background. Kita may gunshot wound sa iya mata nga naglusot sa iyang likod nga portion. Ginatumod pa sa kapulisan ang motibo sa krimen. Lakip na diri ang ginapahayag background sa biktima. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, may bag-o nga bagyo nga na-monitor sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. Ulihi nga nakita sang pag-asa sa kalayon nga 3,000 kilometro halin sa nasidlangan sang northeastern Mindanao. Pero sa subong, manubo ang tsansa nga makaapekto sa pungsod. Ridge sang high pressure area ang naga-eksister kag naga-apekto sa northern kag central Luzon. Magadala sang manami pero mapaang at syempo pero may tsansa man sa gihapon sang ulan. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Antique kag Iloilo. May mga lapta-lapta nga ulan man sa pila ka bahin sa Negros Island region. Nahulog na, nagdaog pa. Ini mga kapuso ang makahalawat-hawat apang inspiring nga senaryo sa pageant sa Himamaylan City. Maanyag kag may kinaiya sa pagrampa ang mga kandidata apang ang nag-agaw sang atensyon sang kadamaan ang pagkahulog sa stage ni Daniela Cheska Hiltindes, 18 anyos, pambato sa Barangay Suay. Wala kuno ini naglaom nga mahulog suksok ang swimsuit pero imbis nga maluyahan, nagbangon ini kang nagrampa-liwat with poise and confidence. Ang plot twist, siya ang ginkoronahan nga Himaya Queen 2026. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sang GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang amon official YouTube channel, GMA Regional TV, kag i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga reyon. Kag ina ang mga pinakadalagko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto, tubtub subong, matutuod nga serbisyo gidla.